Ako po ay muling nagpapasalamat lalong-lalo na po sa ating Panginoon sa pribilehyo po na binigay niya sa akin na mag-share ng salita ng Panginoon. And it has always been a joy na maging part ng jail ministry family. Na dahil po sa salita ng Panginoon, ako'y nandirito. And I want also to share because it is my, sabi ko nung, when God started to speak to me, na ang ating mga pastor nagsishare nun sa jail, sabi, I also, Lord, if you want me, you will give me a chance. I'll be also a part na maging instrumento mo na sa pagbabago ng mga buhay ng mga katulad ko, no? Katulad natin. And it is been then the Lord called me. And now I am here, and I also praying na i-share ko sa inyo will give you hope and will also give us realization sa maraming bagay nang sa gayon, marami tayong maitama na mali nating nagawa. Amen. Ngayon po, I'll be speaking tungkol po sa isang nutusan ng Panginoon, sa isang servant ng Panginoon tungkol kay Jonah. Pinamagatan ko itong The prayer of fleeing Jonah. Ang panalangin ng tumatakas na si Jonah. Kaya makita natin na it is God. Kung talagang kikilos ang Panginoon, itong declaration ko, wala tayong magagawa. Kung huhulihin tayo ng Panginoon, wala tayong magagawa. And now makita natin, dito sa, I'll be speaking galing sa Jonah chapter 2 verse 1 to 10. And makita natin dito, makikita po natin dito na God is sending Jonah sa Nineveh na kung saan isang lugar na gusto ng Panginoon na maligtas. And it's always been the will ng ating Amang sumasalangit na ang lahat ay maligtas. Gusto po niya lahat, wala po siyang pinili, kaya ang lahat po ay tinawag. And now Jonah knew na ang syudad na yan, na ang iniutos sa kanya ng Panginoon na hindi biro, hindi po ganun kadali. At ang lugar ay kilala bilang isang lugar na gumagawa ng mga bagay na hindi umaayon sa gustuhan ng ating Amang sumasalangit. Kaya sinasabi natin, pag sinasabi natin hindi umaayon sa kalooban ng ating Amang sumasalangit, ibig sabihin, isang lugar na kung saan makasalanan ang mga nakatira. No? That's why the Lord knew, alam ng Panginoon ang sitwasyon, and now He is sending Jonah. Pero ang ginawa ni Jonah, tumakbo siya, and now let us tumakbo siya, na mas pinili niya. Ako alam ko, Jonah is well aware sa pwedeng maging resulta ng kanyang pagtakbo sa Panginoon. Pati still, mas pinili niya yung side na yun kaysa sumunod sa gusto ng Panginoon. But the Lord, kahit anong gawin, sabi ko nga, kahit anong gawin natin, kung talagang tatawagin tayo ng Panginoon, He will put us into a situation where we cannot run palayo sa Kanya. Amen. Kaya baka mayroong nagsasabi, kaya pala pinayagan ng Panginoon na ganito, mapunta ko rito sa lugar na to dahil tinatakbuhan ko siya sa laya. Nung ako ang nasa laya, wala akong time. Pinagtatawanan ko pa nga yung mga nagsishare ng salita ng Panginoon. And now, makita ninyo, you will realize, nilagay ako ng Panginoon dito para makapakinig ako ng kanyang salita. Wala akong choice, kundi umupo at makinig ng salita ng Panginoon. And then the place, BGMP, makikita ninyo, mag-ibang paningin nyo sa BGMP, kundi lugar ng pagbabago at hindi lugar ng pagpaparusa. Lugar kung saan ang plano ng Panginoon ay sinisimulan niyang itagim sa inyo. Amen. And now, balik tayo kay Jonah. Dumating ang mga bagyo, pati yung kasama niya sa barko,
nadamay, and then now he realized na kailangan niyang sumunod sa Panginoon. Sabi niya, itapon niyo urot sa dagat. At anong nangyari? Nilunok siya ng malaking isda. Now, tignan natin. Pagkalunok sa kanya, at before natin pagpatuloy, let us pray first. Father in heaven, we thank you, Lord, for this message na aming pong pag-aaralan sa oras na to. We just pray, Lord, that you open up our hearts and our minds, Lord God. Give us the wisdom and understanding na kaso. This we pray in Jesus' name. Amen. Now, ito na, nagsimula na. Nung nilunok na ng malaking isda, si Jonah, pairalin po natin yung pananampalataya po natin. Kasi, minsan ko kontra yan, mayroon mo malaking isda na gano'n, di ba? Pero pairalin natin ang pananampalataya to believe this word of God na si Jonah ay nilunok ng malaking isda. At habang siya, yan na, verse 2, sabi yan. He said, verse 1 po, from the inside, the fish Jonah prayed to God, prayed to the Lord. The Lord is God. Diba? Makita natin. And he said, in my distress, I called from the Lord, and he answered me from deep in the realm of the dead. I called for help, and you listened to my cry. Makikita natin that during this time, let us study about this prayer ni Jonah. Na si Jonah ay nasa tiyan ng isda at siya ay nanalangin siya. It was a strange place to pray, di ba? Hindi normal na nandun sa ang isang tao sa loob ng tiyan ng isda na nananalangin. At I know, naniniwala ako na hindi ito pinili ni Jonah kung saan siya pag-pray. Kaya bad it is, dahil sa mga pangyayari, he was put doon sa loob ng tiyan ng isda, and then he prayed. Di ba? Na sinabi niya, and the Lord answered me. Yeah. At ang Panginoon ay sinagot ako. Kita natin what are the lessons here that we can learn. That we can pray sa ating Panginoon kahit na nasa lugar tayo, kahit nasa sitwasyon tayo. Amen. Di ba? Kaya makita natin na kahit nasaan tayo, kahit nasa laya tayo, kahit nasa loob tayo ng ating mga tarima, nasa loob tayo ng ating mga higa. During this time, kahit na nasa CR ka, nasa buyong ka, if you want to pray, you could pray and the Lord will listen to you. Walang specific place ng prayer if a person really wants to pray. Diba? Kahit na nasa sasakyan ka, if you want to pray, then you can pray. And the Lord will answer our prayers, especially kung makikita ng ating Amang nasa langit na yung ating puso, yung puso na tumatawag sa Kanya. Diba? And it is much better to pray sa isang lugar na kung saan normal ang surroundings dahil sa katigasan ng ulo natin, ilalagay tayo ng Panginoon sa isang lugar na hindi natin gusto, and then there we will be going to, mailalagay tayo sa tuturuan tayo for us to pray. Now, nung nasa isang madilim na lugar, si Jonah, walang ilaw doon. And he prayed. Kaya ituturo rin sa atin, during the darkest time of our life, it is the best time for us to pray. You pray. Just like Jonah, matigas ang ulo ni Jonah.
tayo rin naging matigas ang ulo natin. Aminin po natin na tayo naging matigas ang ulo natin. We don't want, minsan hindi natin gustong sumunod sa Panginoon. Now, during our darkest time, just like Jonah, during the darkest time of his life, he prayed to the Lord, and the Lord listened to him. At ang Panginoon nakinig sa kanya. Kaya tayo mga kapatid, let us always pray. Diba? Let us always pray. Diba? Naging part ng buhay natin na sa pag-gising natin, you pray. Ang inyong sitwasyon, salit na payagan ninyong mapantay sa sitwasyon natin, we surrender everything to God. Diba? There are times maraming mga bagay na na-encounter natin. Maging nandiyan sa loob, maging nasa layak, pare-paras tayo na-encounter. But it is for us to pray. At tingnan natin ang susunod na lesson dito. Bakit ba nag-pray? Why did Jonah pray? Yung verse 2, sabi niya dyan. He said, in my distress, I called the Lord, and He answered me. From the depths of the grave, I called for help, and He listened to my cry. Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo, at sinagot ninyo ako. Mula sa daigdig ng mapatay, ako'y tumawag sa inyo, at dininig ninyo. Why did Jonah pray? Because he is in distress. Nasa kagipitan siya. Amen. Diba? Nasa kagipitan siya. And that is the time na alam niya wala siyang magagawa, biglang That's why he will call. That's why he called the Lord. Sa panahon ng kanyang kagipitan, sa panahon ng mga trials, sa panahon ng mga ang dami, parang pato-pato na bigat sa balikat, bigat dito sa dito. That is the time, just like Jonah, we should pray. Alam niyo ang tao na gusto niyang isolve mga problema sa sarili niyang paraan, it leads him to hopelessness. Diba? Have you heard about doon sa akala natin na kwentong pambata lang when Jesus fed the 5,000, he was with Philip. Asking Philip, where are we to buy bread? But the Lord knew what. Alam na niya kung anong gagawin niya by that time, but ipinakita niya isang problema kay Philip. Kay Felipe, nasabi niya, saan tayo kukuha ng tinapay? And then si Felipe, sabi niya, he tried to solve the problem basis in his own ability, base sa kanyang kakayahan. Anong nangyari? Anong sabi niya? Panginoon, kahit na ilang ba yun? Ilang denaryo. Hindi kakasya para makabili ng tinapay at makakain ng bawat isa kahit konti. Pero hindi niya nakita that the Lord kasawa niya. Kasawa niya si Jesucristo na ating Panginoon, kayang gawin lahat ang bagay na kahit ng bato pwede niyang gawin tinapay. Ganyan ang nangyayari sa tao. Minsan, we try to solve our problems. When we are in distress, we try to solve ano yan? Gawa na tayo. Example lang dito ha. Gawa na tayo ng sulat sa ating mga family. Pag may pumuntang nagban, this is the reality dahil ganyan. Pag may pumuntang mga preacher doon sa jail, especially by that time, wala pa. Gawa ng sulat, bigay naman. People pa, pakitext po yung aking pamilya dahil papuntahin ko rito, papuntahin ko sa aking buhay. Damo na ka, patas pag wala ng riban, damo na nag-iisip na tayo. And then, yun lang gusto natin, ang gusto mangyari, and we don't surrender. The situation sa Panginoon, we should pray, Lord, ikaw na ang bahala sa sitwasyon ko. Diba? Kaya paglabas mong nag-preach doon sa loob ng cave, papabasa mo na doon sa guard bago niya ilabas dahil yung mga messages, mga text messages pa lang nung paraw namin, ulat namin sa topic, ang dami. Imbis na gano'n gawin natin, umasa tayo sa tao, umasa tayo sa Panginoon. Dahil ang tao, bibigoin ka niya. Diba? Ang umasa sa tao, mabibigo, sabi ng salita ng Panginoon, pero ang umasa sa Kanya, hindi
And yung sitwasyon ni Jonah, di ba kung titignan natin, dininig niya ako mula sa dark. Nagbigyan mo ko tayo is the molasses is a dark place. During the darkest time ng ating buhay, we should call the Lord. Lord, ano man ang nangyari in our distress, but the Lord is willing to listen. Ay, imbis na mag-isip tayo ng mag-isip, pag-upo tayo ng pag-upo. Dumating na yung ulam at saka panagas na ayaw mo kumain kasi nag-iisip. That is what the Lord has taught me during the time I stayed here. Umabot sa 55 kilos ko yung biyahe. Ang pinakamahirap na kalaban natin yan. Isip tayo ng isip. Imbis na mag-pray tayo, just like Jonah, during his distress, saan pa siya dinala, napakaroon, dumating pang time na, sabi niya dyan, kung babasahin natin, yan pa na yan hanggang sa, na may mga pumulupot pa, parang nasakal na siya, di ba? Pumulupot sa akin, what does it symbolize? Nasakal siya. Ganyan ang mga problema na sumasakal sa atin. But it is God who is the solution. You pray, Lord, ikaw bahala. Alam ko na maganda ang plano para sa akin, and the Lord has good plans sa lahat ng mga anak niya. Walang hindi magandang plano ang Panginoon para sa mga anak. And Jonah prayed to the Lord, but I know, naniniwala ko before na nangyari ang distress na yan, anong nangyari? Nakalimutan niya na mag-pray because he was fleeing. Tumataka siya. Alam niyo ba, ang tao palayo sa Panginoon, nakakalimutan niya mag-pray. He was fleeing. Diba kaya fleeing John? Ano kaya, kumusta kaya ang prayer life natin, mga kapatid? How is our prayer life? Yan, tignan nyo, yung verse 3. Brought me to the depths. To the depths. Itinapon mo ako sa kalaliman. Sa puso ng karagatan, the very heart of the seas, and the currents filled about me. All your waves and breakers swept over me. Verse 4. Yung sabi niya sa verse 4, I have said, I will vanish from your sight, yet I will look again toward your temple. Amen. And verse 5, anong sabi doon sa verse 5? Engulfing waters strengthened me, and it surrounded me. The seaweed wrapped around my head. Amen. Next, sabi, wrap around my head. And baka hanggang sa lit niya, nasakal siya ng mga weeds dahil sa kanyang pagtakbo sa Panginoon. It could be symbolize the weeds na yan, the problems that diba, sa mga Bisaya, dito kita yan. Mga dagupan, dagupan Pangasinan, dagupan Tabok, ay dagupan Kalinga. Article lang, sabi ng mga Pangasinan. Article to up my, ito man, but you know, this is the best time to pray for the Lord when we are in distress. The Lord allowed these things to remind us to pray. Dahil ako, naniniwala ko sa pagtakbo ni Jonah, sa pagiging hard-headed ni Jonah, sa pagiging ayaw niya. The Lord said, go. Lord, sabi ng Panginoon, punta ka rito. Sabi ni Jonah, no, I will go dito sa kabila. Diba? Anong nangyari? Tumating sa kanya. Okay. But when he prayed, the Lord listened to him. Kaya ano man ang sitwasyon natin ngayon, parang nalulubog tayo sa problema, hearing na hindi natutuloy, mga fiscal, yung defense lawyer mo, hindi naging fiscal, patapos mag-iinhibit sa yung kaso na hindi ako pwedeng hawakan yung kaso nito dahil ako dati ang defense lawyer niya, magiging bias lang ako. And then ano mangyayari? Postpone, pagka sinabutan na naman ng palit ng judge, postpone na naman. And then darating ako na, Lord, bakit ganito? Hindi mo na lang, Lord, tuloy na. Yung hearing ko, parang ako kasi tension ako. Alam ko na kung ilang taon yung bubunin ko. Alam ko na kung ilang taon yung bibilangin ko. But still, gano'n. Umabot ako sa punto na gano'n. 2 years, walang hearing. Lord, ang tagal na nga, 2 years. Wala akong hearing. Nagpalit ng fiscal, nagpalit ng judge. Kahit na buwan-buwan, meron akong schedule ng hearing, hindi natutuloy kasi yun nga, walang. And then sabi ko, Lord, hindi mo na lang ituloy ng alam ko na kung ilang taon mo.
aking bibilangin pa rin. But sometimes, nangingibabaw yung will natin. And then, pag nangingibabaw yung will natin, at yung nangyayari ni Maya, it puts us into distress. Inilalagay niya tayo sa isang sitwasyon na nagbibigay sa atin ng hindi magandang pag-iisip at sa sitwasyon. But may will pa lang Lord na gustong gawin. Yung pagka-postpone ang will niyo, ako naniniwala ako makapatid that even now God is working sa inyong mga kaso. Sa mga nasa laya, even now God is working sa inyong mga buhay. Whatever things na nangyayari, just pray to the Lord because may plano. God allowed these things to happen kay Jonah dahil gusto niyang kunin ang attention ni Jonah. Diba? Diba? Kaya, that is the best time to pray. Diba? Anong natututunan natin? Yung prayer ni Jonah, una. Saan siya nag-pray? Doon sa tiyan, sa belly ng big fish. That was the time na malapit na siya ang believe na ang digestion process no. Baka lumalabas yung mga akuan, ayaw ba? Pero kahit nasaan tayo, pwede tayo mag-pray. Yun ang lesson noon. And the second, why he prayed? Because he's in distress. Diba last time nung last na schedule ko, kahit na si King David experience yung benefit ng prayer sa kanya, he was encouraged. Diba? And during my distress, I called your name. Sabi ni King David, and he was encouraged. Kaya during our afflictions, sa panahon ng kagipitan, we pray because dahil doon, if we pray, the Lord will give us encouragement, the Lord will give us hope. There is always hope. Hindi kailangan hindi tayo mawawala ng pag-asa basta nasa Panginoon tayo. Kaya ang tao na nagsusurrender ng kanyang kalooban sa Panginoon, and he prayed, Lord, sa panahon ng kanyang kagipitan, and he prayed na, Lord, I entrust you everything. Hindi kailangan hindi siya mawawala ng pag-asa because he knows the Lord will bring him sa isang magandang sitwasyon. Ang gagawin lang natin maghintay. Amen. Now, yung verse 7, tingnan natin yung verse 7. Now, yan. Diba? Nang mararamdaman kong malalagot ng aking hininga, naalala ko kayo, Yahweh. When my life was ebbing away, I remembered you, Lord, and my prayer rose to you and to your holy temple. Diba? When my life was ebbing away, nang maramdaman kong malalagot na ang aking hininga, naalala ko kayo, Yahweh. Ako'y nanalangin at mula sa banal mong templo, ako'y inyong narinig. Anong makikita natin dyan? When he prayed, alam niyo, parang panahon na parang mamamatay na siya. Mag-give up na siya. Diba? Naalala niyo ang Panginoon. Panahon na kaya nanalangin. Nung alam niyo parang, nung nakikita niya parang nararamdaman niyang mamamatay na siya. Nung nararamdaman niyang hopeless na siya. Nung nararamdaman niyang wala na siyang pag-asa. There was a change of heart para sa kanya. Na no more running. Hindi na, di ba? Susunod na ako sa iyo, sabi niya siguro. Lord, magsusurrender na ako sa will mo. Kaya naalala niya, he prayed. Amen? He prayed. Kaya, when times, anong lesson natin dito? When times na parang nawawalan na tayo ng pag-asa, things looks is slipping away, out of control sa atin. We should pray. Dahil ang Panginoon may magagawa ka. When the time na parang mag-give up na tayo, when the time na parang wala ng pag-asa, end of the road. Just like Jonah, he prayed, and God listened to him.
Amen. Kaya, anong makikita natin yan? Sa panahon na parang tapos na tayo. But always remember, if you call to the Lord, you surrender this life to Him, He's in control of everything. Ito, hindi ko na i-forward doon sa kanba. Biglang nag-pop up na lang. Yung first Corinthians chapter 10 verse 30. No temptation has, then 1 Corinthians chapter 10 verse 30. Amen. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Walang pagsubok ang naranasan. Ang naranasan mo na hindi naranasan ng lahat. Pero ang Panginoon natin, faithful. Totoo. I'll call this faithful sa Tagalog. Kung sa Bisaya, matinud-anon. Amen? Di ba? Matinud-anon. Ano nga ba ito? Faithful is totoo. Hindi nagsisinungaling. No? At hindi niya papayagan. He will not let you be tempted. Hindi niya papayagan na kayo masubok ng mga bagay na hindi niyo kaya. But when you are tempted, pag hindi niyo na kaya, no? Just like this. Just like hindi niya na kaya. Hindi na niya kaya talaga. If God is like slipping away, God will provide also a way out. Ang Panginoon lang gahapon. Ang Panginoon pa rin ang magbibigay ng solusyon para tayo makalabas, makalaya sa mga problema natin. God is always the solution. Baka nagkukulang lang tayo ng prayer kahit hindi dumarating ang solution. Kukulang ka lang ng prayer. Ay ang iba, pag nag-pray kasi gusto nila instant. Especially nowadays, instant lahat. Instant coffee. Amen? Ano pa? Instant noodles. Instant noodles daw. Instant. Sometimes instant family. But when you accept God, you have instant family. Accept Jesus Christ, you have instant spiritual family. Diba? Kaya the Lord will also provide a way out so that we can stand up over it. Gawin lang natin when you ask. Diba, mga Israel, if you will read the Bible, pagkamali rin, marami silang pagkakamali. Panahon na nakakalimot sila sa Panginoon, but when they go to the Lord, the Lord is very much willing to send a Savior, do. Gagawin siya para ang mga Israelita maligtas sa kanilang sitwasyon na hindi maganda. And just like this, Jonah was in a situation na akala niya. Doon sa mga nandito sa layak, wala na, GG na. Narinig ko sa mga bata yung GG, what is GG? Good day. All that. Mga po, grabe tapos na all that. Still the Lord, mayroon pa rin magagawa. Diba? Now, when God listened to the prayer of Jonah, what is the result? What is the result? Tingnan natin yung verse 10. Okay. Pagkatapos, and the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah onto dry land. Pagkatapos, inutusan ni Yahweh, inutusan ng ating Panginoong nasa langit ang isda na iliwas si Jonah sa dalampasigan. Deliverance now. Kaligtasan dumating. Yung isda, masunurin. Ang tao, matigas ang ulo. Tao tayo, hindi tayo isda. Pero minsan, ang mga hayop, hindi pala hayop, isda yun. Mas masunurin. Mas masunurin kaysa sa tao. But when Jonah called,
Isimuka siya, sabi niya, uy, Lord, pagkain ko na to, bakit ko pa iluluwa? Lamang tiyan ko na to, Lord. Hindi lang sabi, sister. Diba? At malimit yung pagkain ang dahilan ng kasalanan ng tao. Paulit-ulit sa panahon ni Adan ni Eva, sa panahon ng mga tauhan ni Saul, sa panahon ng mga pagkain ang naging dahil. Hanggang ngayon, pagkain pa rin ng isang Bartolome. Ang isda sabihan, Lord, hindi siya nagsabi na, uy, lamang tiyan ko na to. Bihira ng alak kung makakain ng tao. Bihira yun. Bihira. Diba mga kinakain siguro ng malaking isda na yun, isda lang din. Pero one time, binigyan siya ng, nilulok si Jonah, nilulok niya, hindi nung sinabi, iluwa mo, hindi siya nagsabi, Lord, hindi, bihira to. Bihira to, makakain ako ng tao. Pero hindi niya sinabi, niluwa niya si Jonah. Because of me, alam niyo, kahit namin sa sitwasyon, kung isipin, ang sitwasyon against lahat kay Jonah, pati rin sa isda against, dahil paano kung hindi siya iluwa ng isda? But still the Lord, has the power sa lahat ng mga bagay, even yung mga facts, what is this? Yung mga katotohanan. Pag ang Panginoon kumilos, God could define facts. Amen. Diba? O, anong nangyari? Deliverance. Jonah was delivered. Nasa dry ground siya. And then now, he was delivered from trouble. God will save us from our trouble. Yung inuulit-ulit natin ng ating mahal na bishop, na salvation sa panahon na ito at salvation sa darating na panahon. Even now, God can save us in our troubles. Amen. Diba? At, ano po makikita natin dito? Ito pinakamaganda sa chapter 3, verse 1. And the Lord, and the word of the Lord. Now, then, the word of the Lord came to Jonah the second time. Okay, yun. Ilang verse 1. What can we learn from this? Our God, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos natin, He is a God that gives second chance sa kanyang mga anak. Amen. And it's not the end, the Lord, it's not the end para sa atin, the Lord, but still the Lord will give us second chance. Sasabihin ko sa inyo, may naghihintay na magandang bukas. Don't say na para mas maganda na rin. Walang naghihintay sa akin sa labas. May magandang buhay. Sabihin nila, Julian, magandang buhay. There is magandang buhay na naghihintay sa atin kapag tayo natin. And I can testify to it. Yung mga kasama ko na nagpabotis sa jail until now, we have a group chat. Alam niyo ang pangalan sa group chat? Mga alumni sa bahay ni Kuya. We are aware the situation ng bata sa pero magaganda ang buhay nila. Ang isa nakasakay sa barko, ang isa stay down. Diba? Minsan pa nga pag birthday ko, nasa kastan. Pwede naman paglambing sa ito. Kung gumanda ang buhay ng mga kasama ko noon, pagkatapos nilang madidig, nakalaya sila. And all of this, hindi sila, ang iba hindi na-quita. Ang iba na sentencia, serve sila. Magandang buhay nila. Gagawin din ang Panginoon sa inyo. The Lord will give you a second chance. Buhay na mas mapayapa. Buhay na hindi mo na ipagpapalit. Buhay na hindi mo ipagpapalit. Na, Lord, ang sarap din. Sometimes you will sit and there's something. Kaya paano ko nagpapasalamat.
Just go on the process. You surrender sa will ng Panginoon, just like Jonah. The word of the Lord came to Jonah, and God's called to him renewed. And it's never too late, mga kapatid. It's never too late. It's never too late. Ginamigis pa. Okay. It's never too late para tayo umasa magkaroon ng magandang buhay sa pagkaya natin. Sa mga nasa kaya, the Lord will prosper you. The Lord will prosper you. Kaya sa mga palayanan dyan, huwag kayo matakot. Paglaya ko, paano ako magsisimula ulit? Relate ako dyan. When my papers was on process, sabi ko sa nanay ko, hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit. Sabi ng nanay ko, umuwi ko muna sa bahay. Hindi. The God who called you will open opportunities para magkaroon ng magandang buhay. Just wait. The Lord will open up opportunities para sa atin. Just like Jonah, he was delivered from his stronghold, and the word of the Lord came to him the second time. Kaya yun, I hope and I pray na patuloy tayo mag-pray. There was prayer is a reserved thunder. Amen. Kaya, again, God bless sa lahat. Let us pray. Father in heaven, we thank you sa inyong salita namin na pag-aralan about sa prayer ni Jonah. And Father, thank you for the encouragement. Thank you, Lord, sa reminders that when things goes out of control, we should pray to you, Lord God. Alam namin, Lord, na kami wala kaming magagawa, pero ikaw meron, Lord, magagawa. We just, Lord, surrender everything to you. This we pray in Jesus' name. Amen.